Ngangalang Fulang. Sa hindi malamang dahilan, pinarusahan siya ng hari at itinulak sa isang sitwasyong walang pag-asa. Alam na niya ang kanyang magiging kapalaran, kaya bago tuluyang mangyari ang lahat, ipinagkatiwala niya sa kanyang lingkod na si Zohan ang isang mahalagang kasulatan. Inutusan niya itong dalhin iyon at tumakas. Alam ni Zohan na isang napakahalagang pamana iyon ng pamilya ni Fulang, ngunit dahil ibinigay na iyon sa kanya, napilitan siyang tumakbo, magpalit ng pangalan, at tiisin ang anumang kahihiyan upang mabuhay. Tiyak niyang buburahin ng hari ang buong angkan ni Fulang. Ngunit kung sakaling isang araw ay may taong makadiscover ng nasabing kasulatan, tungkulin ni Zohan na gabayan at tulungan ang taong iyon na manahin ang kalooban ni Fulang at tapusin ang misyon na hindi nito nagawang matapos. Pinagsisihan ni Fuling na nasaksihan ni Zohan ang trahedyang iyon, ngunit naniniwala siyang tutuperin ni Zohan ang tungkuling iniwan niya. Hindi pa lubusang nakikita ni Fuling ang tunay na katotohanan tungkol sa mundo, kaya nais niyang mag-iwan ng pamana para sa mga susunod na salinlahi upang ipagpatuloy ang landas na hindi niya natapos. Lumipas ang panahon, at lumipat ang kwento sa isang lawa. Sa gitna ng lawa, may isang bangkero na nagsasagwan. Bigla na lamang niyang pinaslang ang isang babae sa mismong bangka at itinapon ang bangkay sa tubig. Sa pampang, dumating ang isang dalagang manlalakbay, at sinabi sa kanya ng isang matandang lalaki na malakas na ulap ang bumabalot sa lugar nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, imposibleng magtrabaho ang sinumang bangkero, maliban sa isang scholar na nagpaiiwan upang tumawid pa rin ng mga tao. Maya-maya, bumalik ang naturang scholar at ipinakilala ang sarili bilang Deyang, at sinabing siya ang papalit sa dating bangkero. Sumakay ang dalagang manlalakbay at ilan pang pasahero upang tumawid papunta sa kabila. Sa bangka, may nakahandang mga pastry at tsaa upang kainin ng mga pasahero habang pinagmamasdan ang tanawin. Doon, hindi inaasahan ng dalaga na makikilala niya ang isang blondeng binata na tila gutom habang kinakain ang mga pastry. Binuhusan niya ito ng tsaa, at sinabi ng binata na hindi pa siya nakakain nitong mga nakaraang araw. Pag-alis ng bangka, kumain din ang dalaga ng ilang pastry matapos siyang alukan. Nag-abot pa ng candy ang blondeng binata bago ito tumangalaw upang namnamin ang tanawin. Hindi nagtagal, unti-unting nakatulog ang lahat ng pasahero. Ngunit biglang nagising ang dalaga at tinanong si Deyang kung gaano na sila kalayo at kung natatanaw ba niya ang daan sa loob ng makapal na ulap. Sa halip na sumagot, nagkwento si Deyang. Matagal na raw ang nakalipas, may magkasintahang malalim ang pagmamahalan. Ngunit dahil hindi magkatulad ang antas nila sa lipunan, pinilit ng mga magulang ng babae na hiwalayan ang kasintahang isang simpleng iskolar. Labis na nasaktan ang dalaga at kalaunan ay nagkasakit at namatay. Nang mabalitaan ito ng binata, naghinagpis siya ng todo. Sa labis na dalamhati, ninakaw niya ang bangkay ng babae at araw-araw itong iniyakan. Isang araw, nakita raw niya ang anyo ng kanyang minamahal sa ibabaw ng maulap na lawa. Sinubukan niyang lapitan, ngunit napakalayo. Sa paglipas ng panahon, paliit ng paliit ang pagitan nila hanggang sa tila maaari na silang magtagpo. Sinundan ng binata ang nilalang patungo sa mahiwagang lawa. Ngunit ayon kay Deyang, nakarating lamang ang iskolar sa kanyang minamahal dahil unti-unti nang nauupos ang kanyang buhay, at nang tuluyang mamatay, saka lamang sila muling nagtagpo. Nagising ang blondeng binata at tinawag niyang kalokohan ang kwento ni Deyang. Ibinunyag niyang nilaso ni Deyang ang mga pastry para gamitin ang buhay ng mga pasahero bilang tulay upang maabot ang mundo ng patay. Tinuwanan niya ang ideya na ganito kasimpleng paraan ang makakaloko sa kanya. Dumating pa ang isa pang lalaki na may bangka. Tinawag niyang kasinungalingan ang kwento ni Deyang at sinabi niyang ang iskolar ay isang baliw lamang na nalunod sa lawa dahil sa labis na pighati. Hindi pumayag si Deyang at iginiit na nakita niya mismo ang espiritu ng kanyang minamahal, at ilang sakripisyo na lamang ang kailangan. Hindi nagatubili ang lalaking may espada, mabilis niyang sinugod at pinatay si Deyang, aniyay upang pagbayaran nito ang pagpatay sa iba. Sa gayon, aniya, makakasamang muli ni Deyang ang kanyang sinisinta sa kabilang buhay. Tinanong ng blondeng binata kung bakit napaka-brutal ng ginawa ng mandirigma. Sagot niya, mamamatay tao si Deyang, at ang parusa sa ganoon ay kamatayan. Nang imbitahin ng mandirigma ang blondeng binata, tumanggi ito. Biglang nawala ang makapal na ulap sa lawa. Nagtaka ang dalaga kung sino sa kanilang tatlo ang nagsasabi ng totoo. Ang sagot ng blondeng binata, minsan, hindi ibinubunyag ng langit ang buong katotohanan sa mga mortal, at sa ilang pagkakataon, iyon ay isang uri ng awa. Kinagabihan, pumunta ang blondeng binata sa bayan upang makipagkita sa isang kakilala. Inilahad na ang pangalan niya ay Yan Yao, at ang kausap niya ay si Yanan. Sa loob ng 2 taon, nakikikain si Yan Yao sa bahay ni Yanan, kaya ngayong araw ay tumanggi si Yanan na pakainin siya.
Itinanong ni Yang Yao kung sino ang dalagang palihim na sumusunod sa kanila, at sinabi ni Yanan na matagal na siyang sinusundan nito, ngunit hindi niya ito malapitan dahil wala na siyang pangkrito kay Yang Yao. Pag-alis ni Yang Yao, nilapitan siya bigla ng dalagang iyon. Tinanong niya kung ano ang pangalan ni Yanan at sinabing mayroon siyang kailangang pag-usapan sa kanya. Ngunit sinabi ni Yang Yao na hindi madaling lapitan si Yanan. Biglang sumulpot ang mga demonyo at sinugod si Yanan, kaya agad itong lumaban. Napagtanto ng dalaga na ang mga demonyo ay humahabol sa ilawan na hawak ni Yanan. Dahil dito, bigla siyang sumugod palapit kay Yanan. Nagulat si Yanan sa biglaan niyang paglapit kaya nabitawan nito ang ilawan at napunta iyon sa mga kamay ng dalaga. Tulad ng inaasahan, ang mga demonyo ay agad na naakit sa ilawan at nagsimulang habulin ang dalaga. Mabilis namang inatasan ni Yanan si Yang Yao na protektahan ang dalaga habang siya ay maghahanda ng isang formation. Tinupad iyon ni Yanan na nagsimulang bumuo ng isang mahiwagang array, habang si Yang Yao naman ay nag-unroll ng isang scroll at nagsimulang gumuhit. Pagkatapos, ginawa niyang maglaho ang dalaga. Sakto namang natapos ni Yanan ang kanyang mahika, at nakapagpatawag siya ng isang itim na uwak na lumipad ng napakabilis at winasak ang mga demonyo. Pagkatapos ng labanan, tinanong ni Yanan kung saan napunta ang dalaga. Sagot ni Yang Yao, nasa loob siya ng scroll, pansamantalang selyado. Hinikayat niya si Yanan na pakinggan man lang ang nais sabihin ng dalaga at kung maaari ay tanggapin itong maging tagasilbi dahil abala naman itong Demon Slayer. Ngunit itinuturing ni Yanan ang sarili bilang nakal-alasong presensya, isang taong delikado at hindi dapat may masyadong malapit sa kanya. Gayunman, nagpumilit si Yang Yao na pakinggan man lamang ang dalaga. Kaya nagpatak si Yanan ng 2 patak ng dugo sa pintura, at tuluyang napalaya ang dalaga mula sa scroll. Labis siyang natuwa na makita sa wakas si Yanan ng harapan. Nang tanungin niya ang pangalan nito, sagot ng dalaga, hindi niya dapat alalahanin ang pangalan ng isang tulad niya dahil hindi na rin naman siya magtatagal sa mundong ito. Nais lamang niyang magpasalamat. Pagkasabi nito ay bigla siyang naging isang munting tasa ng alak. Doon naalala ni Yanan na maraming taon na ang nakararaan, habang nasa isang trabaho siya, may nakita siyang bangkay ng isang dalagang namatay sa gilid ng daan. Inilibing niya ito at nag-iwan ng isang tasa ng alak sa puntod nito. Ngayon, ang espiritu ng dalagang iyon ay bumalik lamang upang iparating ang kanyang pasasalamat. Noika ni Yang Yao na may bago siyang natutunan. Ang pananabik ng buhay sa mga patay ay nagdudulot ng pagkabulok, ngunit ang pananabik ng patay sa mga buhay ay maaaring magbigay buhay. Pagkatapos nito, inanyayahan niya si Yanan na kumain. Ngunit alam ni Yanan na siya na naman ang mapipilitang magbayad. Kinabukasan, may biglang dumating na mga bisita kay Yanan. Hindi ordinaryong mga tao, bumili sila ng napakaraming alak mula sa kanya. Pagkauwi ng babaeng puting buhok na kumuha ng alak, nagpasya naman ang babaeng maitim ang buhok na manatili kasama ang ilang tagapaglingkod nila. Sinabi ng babaeng may puting buhok na maaari siyang gumawa ng anumang nais niya hanggat hindi siya nagdudulot ng problema sa kanilang Panginoon. Pag-alis nila, biglang nakaramdam si Yanan na may nagmamasid sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at pumasok ulit sa bahay. Bumalik naman si Yang Yao, nagpapanggap na bumati, buti raw at kumita na ng malaki si Yanan dahil nakabenta siya ng isang tapayan ng alak kahapon, at ngayon 10 beses pa ang nabenta niya. Tiyak daw na yayaman na ito. Paglipat sa mas mahalagang usapan, tinanong niya kung alam ba ni Yanan ang pinagmula ng mga bisitang iyon. Malaki ang gastos nila, halatang hindi sila ordinaryong tao. Hindi tiyak si Yanan, ngunit hula niya ay may kinalaman sila kay Jintan. Para kay Yang Yao, sobra silang magarbo, mga ordinaryong cultivador ay simple lamang manamit, ngunit ang mga ito ay panang ginto, pilak, at mag-agarang kasuotan. Pagkatapos ng mahabang litanya, lumabas ang totoong dahilan ng pagpunta ni Yang Yao, humihingi siya ng pera. Kaya agad siyang pinalabas ni Yanan. Naglakad si Yang Yao sa palengke na walang makain, at nalungkot. Nilapitan niya si Zuan Kai, isang demonyong kasalukuyang naglilingkod kay Yanan at tahimik ang ugali. Tinanong niya kung may paraan para makabalik siya sa spirit realm upang makabalik ang kanyang lakas tuwing nagugutom siya, sa halip na mamuhay tulad ng isang ordinaryong tao. Sa gitna nito, napansin ni Yang Yao ang itim ang buhok na babae mula kaninang umaga, ang bumili ng alak kasama ang ilan pang nagtataguyod ng kanilang jintian, ipinapakalat ang kanilang aral. Para kay Yang Yao, sobra silang oo at maraming arte. Napansin niyang nag-aalinlangan ang mga tao, iniisip na baka sila ay manloloko. Ngunit maya-maya ay may isang lalaki na nagdala sa kanyang ama at humingi ng tulong. Napagtanto ni Yang Yao na puka na lamang ito, kunwari lang ang pasyente at kapamilya.
Naglabas ang babae ng isang Jintan talisman, nagsagawa ng ritual, at agad namang nagkulay pula at nagliyab ang talisman. Bigla ring, gumaling, ang ama. Naniwala ang mga tao, at agad na nagunahan sa pagbili ng talisman upang ipagtanggol ang kanilang tahanan laban sa malas. Hindi makapaniwala si Yang Yao na ganoon kasimpleng palabas ay kayang manlinlang ng lahat. Hindi nagtagal, lumapit naman ang isang mahirap na batang lalaki, humihiling na pagalingin ang kanyang ama na ilang araw nang hindi makalakad. Hinayla siyang palayo ng babae at tinanong kung may pambayad ba siya. Binigyan niya siya ng pinakamurang presyo, ngunit wala pa ring pera ang bata. Kaya sumingit si Yang Yao, at nagsabing siya na ang magbabayad. Dahil wala rin siyang pera, plano niyang gamitin ang bayad na matatanggap ni Yanan. Tatlo silang naglakbay patungo sa bahay ng bata. Tinanong ng babae si Yang Yao kung bakit nakikisunod siya, at sagot niya, kailangan niyang obserbahan ang gamot o ritual. Tinanong din niya kung ano ang trabaho ng ama. Sagot ng bata, sila'y simpleng magsasaka. Napaisip si Yang Yao, baka sakit mula sa lupa ang dahilan ng karamdaman. Ang kanilang tahanan ay dating mansiyon ng isang mayamang pamilya, ngunit matagal nang iniwan kaya doon muna sila pansamantalang naninirahan. Pagdating nila roon, pansamantala muna silang tumuloy. Biglang binuhat ni Yan Gangyao ang bata at inakyat ito sa puno, inuutusang huwag bumaba at huwag pumasok sa bahay. Pagpasok niya, at nang makita ang ama ng bata, tinanong agad ni Yong Yao ang dalaga kung nakikita ba nito ang nilalang sa loob. Ang sagot ng dalaga, nararamdaman lang niya ito, ngunit hindi niya malinaw na nakikita dahil hindi pa gabi. Tinanong siya ni Yan Gangyao kung marunong ba siyang gumamit ng alak ni Yanan, sabay hagi sa kanya ng isang sisidlan nito upang matulungan siyang makita ang presensyang gumagambala sa bahay. Isa pala itong batong rebulto. Paliwanag ni Yan Gangyao, mayayamang pamilya ang kadalasang naglalagay ng mga batong rebultong tagapagbantay sa kanilang tahanan. Kahit matagal nang umalis ang tunay na may-ari, nananatili pa rin ang rebulto upang gampanan ang tungkulin nito. Mukhang aksidenteng nahukay ng ama ng bata ang rebulto, kaya siya naipit sa sumpa. Nainis ang dalaga dahil puro paliwanag lang si Yang Yao at wala namang tulong. Ngunit sinabi nitong gusto lang niyang makita kung paano haharapin ng isang disipulo ng Jintayan ang ganito kababaw na problema. Ayaw namang mapahiya ang Jintayan, kaya kinuha ng dalaga ang isang tatak, talisman, para atakihin ang batong rebulto. Ngunit umatungal ito at tinilapon siya palayo. Bago pa siya durugin, ginamit ni Yong Yao ang kanyang scroll upang sipsipin ang lakas ng rebulto at ibalik ito sa dating anyo. Sabi niya, sapat na raw na muling ibaon ang rebulto upang magkaroon ng merit. Naisip ng dalaga na wala naman siyang nagawa at hinangaan ang galing niya. Tinanong niya kung sino talaga si Yong Yao, ngunit tinawag lamang niya ang sarili niyang isang pag-alagalang manlalakbay na hindi dapat bigyang pansin. Inalok siyang sumama sa Jintayan bilang tauhan niya, para hindi na raw siya magpalaboy-laboy. Naniniwala siyang sa galing ni Yong Yao, maaari itong sumikat at yumaman. Ngunit tumanggi ito, hindi raw niya kayang manlinlang ng tao para sa pera. Nagalit ang dalaga, sinabing kung magsasabi siya ng totoo, tingin lang ng mga tao sa kanila ay mga halimaw. Alam daw ni Yang Yao kung gaano kainosente ang mundo sa mga kagaya nila, sila lang ang nakakakita ng mga demonyo, habang ang karaniwang tao ay hindi. Dahil dito, hindi sila pinaniniwalaan ng mga ordinaryong tao at madalas pang kinamumuhian. Gayunman, sila pa rin ang inaasahang magprotekta sa mga tao. Ano raw ang karapatan ng mga tao para iparana sa kanila ang ganoong kawalang katarungan? Ayon sa dalaga, ang Jintayan lamang ang nagbalik ng kaunting katarungan para sa mga kagaya niya, kaya handa siyang magsinungaling kung kinakailangan. Ngunit hindi pumayag si Yong Yao. Para sa kanya, sapat na ang sundin niya ang sarili niyang prinsipyo, hindi na kailangang sumunod sa prinsipyo ng langit at lupa. Maya-maya, dumating ang dalagang kanina pa nagmamasid kay Yanan, ang pangalan niya ay Gay. Bigla siyang nagpunta kay Yanan at humiling na maging disipulo siya, ngunit tinanggihan siya nito. Ipinakita ni Gay kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kanyang ina dahil sa kalupitan ng mundo. Hindi niya matanggap na habang buhay nang mananatiling nag-iisa ang kanyang ina nang walang kakayahang baguhin ang kapalaran nito. Ngunit para kay Yanan, itinakda na ng kalikasan ang lahat, wala raw sino man ang maaaring tumaliwas dito. Ang nawala ay hindi na maibabalik. Kinagabihan, inutusan ni Gay ang kanyang nakababatang kapatid na nakawin ang alak ni Yanan upang matulungan siyang muling makita ang kanilang ina. Nang inspeksyonin ni Yanan ang pinag-iimbakan ng alak, nadiskubre niyang may ninakaw na isang sisidlan. Samantala, dinala ni Gay at ng kapatid niya ang alak sa isang lugar ng ritual. Pagkalagay ng mga talisman, binuhusan niya ang mga ito ng alak na nagpausbong ng makinang na liwanag.
Pinakain niya sa liwanag ang mga talisman, kaya ito naging apoy na bola. Nakilala ng kanyang kapatid ang kapangyarihan, magic iyon ng kanilang ina, kahit hindi man sila naturuan. Lumalabas na palihim siyang nag-aral dito. Ngayon, gusto lang talaga ni Gay makausap ang kanyang ina at itanong ang mga iniwang katanungan ng nakaraan. Ipinagpatuloy ng kanyang kapatid ang ritual ayon sa turo ng kanilang ina. Di nagtagal, tumakbo si Gay papunta kay Yan'an at humingi ng tulong. Nalaman niyang ang ninakaw na alak ang dahilan ng kaguluhan. Nagising si Yangyel na natutulog sa bubong at narinig ang nangyayari. Inamin ni Gay ang pagnanakaw, ngunit nakiusap sa kanya na tulungan ang kanyang kapatid, wala raw itong kasalanan. Umalis si Yan'an hindi upang talikuran siya, kundi upang tumulong. Habang naglalakad, tinanong niya si Gay kung ano ba talaga ang gusto niya. Umamin siyang gusto lang niyang makita ang kanyang ina kahit isang beses pa. Ngunit sagot ni Yan'an, ang patay ay patay na, at dapat magpatuloy ang buhay ng mga naiwan. Hindi iyon matanggap ni Gay. Narinig daw niyang noon ay napakaganda ng kanyang ina, may malumanay na mga mata, ngunit dahil sa isang pagtataksil, nagbago ito at nabuhay sa kasulitin, ang puso'y nagyelo na parang abo. Sabi ni Yan'an, hindi lahat ng nais ay natutupad, ang nakaraan ay dapat nang manatili sa nakaraan. Pagdating nila sa lugar ng ritual, nagulat si Yan'an na nagawa iyon ng dalawang bata. Nakita niya ang paghihiganting espiritu ng kanilang ina, kaya agad niya itong inatake upang mailayo mula sa kapatid ni Gay. Ngunit mabilis itong nakabawi at lumaban kay Yan'an. Sinabihan niya si Gay na iwan ang lugar kasama ang kapatid ngunit biglang nagtaksil ang dalaga, dinampot niya ang isang maso at malakas na pinukpok ang ritual formation. Ang pagkabagok ay lumikha ng matinding pag-ugong na nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa parehong paghihiganting espiritu at sa kanyang kapatid. Ipinahayag niya na hindi niya kailanman tunay na minahal ang kapatid, naniniwala siyang hindi ito karapat-dapat maging anak ng kanilang ina. Gagamitin niya ito bilang alay, handang isakripisyo ang kahit sino para maibalik ang dangal ng kanyang pinakamamahal na ina. Paulit-ulit niyang hinampas ang tambol at lalong lumakas ang mga pag-ugong. Pinilit ni Yan'an na dalhin palabas ang kapatid niya, ngunit pati siya ay naipit sa loob ng ritual formation. Pagkatapos ng walang tigil na tunog ng tambol, biglang naglaho ang paghihiganting espiritu ng kanilang ina. Sinisi ni Gay si Yan'an sa pagkawala ng kanyang ina. Tinulak niya ang kapatid sa matinding emosyon, kaya nagwala ito at inatake si Yan'an. Laking gulat ni Yan'an nang biglang makapaglabas ng mga baging ang nakababatang kapatid, na pumulupot sa kanya at mahigpit na iginapos siya. Hinihikayat pa ni Gay ang kapatid na bunutin ang espada upang patayin si Yan'an. Sumugod ang bata at sinaksak si Yan'an. Nagbabala si Yan'an na ang dugo niya ay lason, ngunit alam na iyon ni Gay, nais din niyang mamatay ang kapatid. Kumalat ang dugo ni Yan'an, at nang dumaikit ito sa bata ay nagsimula itong matindi ang paghihirap. Bumagsak si Yan'an, dumadaloy ang dugo niya at pinupuno ang ritual formation. Na-activate ang buong ritual, kaya napilitang sumugod si Yongyao. Tinawag niya kaagad si Zhou Enkai at inutusan itong wasakin ang ilang bahagi ng formation. Ngunit desperadong sinubukan niya na napigilan si Yongyao, pinagsasabihan siyang huwag lumapit dahil delikado. Samantala, ipinakilala ang bantog na si Jin Tian. Dumalaw siya sa isang mongheng nagngangalang Ginoong Shan. Matapos makipagpalitan ng ilang salita, pumasok siya upang kausapin ang isang opisyal. Sinabi ni Jin Tian na simula noon, sila ay nasa ilalim ng Imperial Court kaya dapat magtulungan. Ngunit nang pumasok si Jin Tian, ngumiti si Ginoong Shan at tinawag siyang isang unggoy na nagsuot ng sombrerong pangtao, at sinabing darating ang araw na ipapakita niya rito kung ano ang tunay na kapalaran. Samantala, nailigtas ni Yang Yao si Yan'an at dinala ito sa isang ligtas na lugar. Nang magkamalay ito, tinanong niya kung nasaan sila at gaano siya katagal nawala ng malay. Sinabi ni Yongyao na sandali lang siya nawala ng ulirat, at mukhang nasa ilalim sila ng altar kung saan may isang lagusan sa unahan. Nang subukan siyang tulungan ni Yongyao tumayo, pinigilan siya ni Yan'an at sinabing huwag itong hahawak sa kanyang lasong dugo. Ngunit pabiro namang sagot ni Yongyao, baka raw kakaiba ang kanyang katawan at kaya niyang tiisin ang lason. Mariing itinanggi ito ni Yan'an, wala raw sino mang kayang mabuhay doon. Ikinwento niya ang tungkol sa isang tanyag na manggagamot noong nakaraang henerasyon, na kilala rin ni Yongyao. Ginugol nito ang buong buhay para tulungan ang maraming tao. Nangako itong gagamutin ang lasong dugo ni Yan'an, ngunit sa huli, pati siya ay hindi nito kinaya at namatay ng biglaan. Ang manggagamot na iyon, ay ang ina ni Yan'an. Dahil doon, naniniwala si Yan'an na hindi siya maaaring lumapit sa mga ordinaryong tao. Napabuntong hininga na lamang si Yongyao at inilabas ang isang espesyal na scroll.
Ibinabalot niya si Yanan dito paliwanag niya, hindi ito tinatabla ng tubig o apoy, kaya maaari niya itong kargahin ng hindi natatamaan ng lason. Habang binubuhat siya, nagtanong si Yong Yao tungkol sa dalawang bata. Ipinaliwanag ni Yanan na mga anak sila ng isang kilalang babae at nagmana ng talento nito. Noong nakaraan, isa siyang tanyag na tagapaglipol ng mga demonyo, subalit nangyari iyon 30 taon na ang nakalipas kaya malamang hindi ito kilala ni Yong Yao. Di nagtagal, nadiskubre nila ang isang napakalaking pinto. Nang itulak ito ni Yong Yao, bigla itong bumukas. Pagpasok nila, nadapa sila dahil mataas ang pasimano. Habang sinusuri ni Yanan ang mga mural sa pader, napansin ni Yong Yao ang isang napakalaking espada na nakagapos ng mga tanikala. Nagtaka si Yong Yao sa ginagawa ni Yanan kaya sinilip niya ang tinitingnan nito, mga inscription na nagpapakita ng 12 general ng Yin Clan. Mukhang kilala ni Yanan ang mga pangalang iyon at hindi makapaniwalang nakikita niya ito. Labis siyang nabigla kaya hiniling niyang lumabas sila sa pangunahing pasukan. Paglabas nila, laking gulat nilang makita na ang lugar ay ang mismong altar kagabi, ngunit ngayon ay buo, marangya, at kagilahil-alas, hindi na ang gibagib ang lugar na nakita nila noon. Ayaw paniwalaan ni Yong Yao na ilusyon ito dahil napakatotoo ng lahat. Kahit si Yanan, alam niyang hindi ito ilusyon, pero hindi niya matanggap na totoong nabuhay muli ang lugar dahil ang Yin Clan ay matagal nang naglaho sa sinaunang panahon. Biglang lumitaw ang isang babae, si Lady Ying, ang ina ni Nagay. Nakilala niya agad si Yanan at inalok siyang gamutin pagtingin sa mga sugat nito. Tinanong din niya kung sino si Yong Yao, at ipinakilala itong kaibigan. Habang naglalakad sila, namangha si Yong Yao na ang mga guho kagabi ay minsan palang napakagarbo. Nagtaka rin siya kung paanong kilala ni Lady Ying si Yanan. Ipinaliwanag ni Yanan na dinalaw nila ito ng kanyang ama noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, kaya't nakapagtataka rin na nakilala pa rin siya nito pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi rin makapaniwala si Yong Yao kung paano nanatiling napakabata ng hitsura ni Lady Ying kahit may 2 na siyang anak. Tinanggap na lamang ito ni Yanan. Tumawag si Lady Ying ng maraming manggagamot upang gamutin si Yanan. Binalaan niya sila tungkol sa lason sa dugo niya, kaya sinabihan ni Lady Ying ang mga bihasa at pamilyar sa kondisyon ni Yanan na manatili, habang pinaalis ang iba at nanatili ang 3 manggagamot, tiniyak nila kay Yanan na pamilyar sila sa katangian ng kanyang dugo at mag-iingat silang huwag magkamali na maaaring magtulak sa kanya na saktan sila ng hindi sinasadya. Inihanda nila ang lahat ng kailangang pag-iingat upang hindi sila magkaroon ng direktang kontak sa kanyang dugo. Pagkatapos maisaayos ang lahat, umalis sila upang bigyan si Yanan ng oras na makapagpahinga at makarecover. Makalipas ang ilang sandali, habang nagpapagaling si Yanan, biglang dumating ang isang katulong kaya agad lumabas si Yong Yao upang tingnan kung ano ang nangyari. Iniulat ng katulong na may naghatid ng isang liham para kay Yanan, isang batang babae na kasing edad niya, may dalang parol at may kampanilya sa paa. Gayunman, blanko ang sulat, dahilan para malito si Yong Yao. Ngunit hiniling ni Yanan na makita iyon, at paghawak niya ay kaagad niyang naunawaan ang mensahe, mula iyon sa kanyang ama. Agad na tumakbo palabas si Yong Yao upang busisiin ang sitwasyon at laking gulat niya na tila iba na ang itsura ng paligid kumpara sa natatandaan niya. Biglang may isang matandang babae na lumapit at nakilala siyang galing sa tahanan ni Lady Fu Ling. Inakala nitong isa siyang kagalang-galang na panauhin at isang tagapaglipol ng demonyo. Lubos ang pasasalamat nito at inialay pa sa kanya ang ilang cake bilang pasasalamat. Dahil dito, nagsimula ring magbigay ng pagkain ang iba pang mga tao, umaasang makuha ang kanyang pabor. Hindi lubos maintindihan ni Yong Yao ang nangyayari ngunit tuwang-tuwa siyang tumatanggap ng pagkain. Maya-maya, napalibutan na siya ng mga taga-nayon na nag-aalok ng sandamakmak na regalo hanggang hayop tulad ng baka at kambing. Dahil sa sobrang gulat at kalituhan, tinanggap niya ang mga ito, ngunit napaurong siya nang bigla siyang yumukuran ng mga tao bilang paggalang. Hindi na niya kinaya ang sitwasyon kaya dali-dali siyang tumakbo palayo. Samantala, abala si Lady Fu Ling sa paghahanda para sa nalalapit na pista nang mapansin niya si Gay na sumusilap sa kanyang tahanan. Inakalang palaboy ito, kaya inilabas niya ito ng pagkain. Napansin niyang hindi taga roon si Gay kaya tinanong niya ang pangalan at pinanggalingan nito. Kontento nang muling makita ang kanyang ina, sinabi ni Gay ang kanyang totoong pangalan, ngunit nagkunwaring estranghero sila sa isa't isa. Samantala, sa mga guho ng kasalukuyang panahon, dumating ang isang lalaking kilala bilang Mr. Money Eyes. Ipinangako niyang hinding-hindi niya malilimutan ang mga kawalang katarungan na dinanas ng kanilang lahi, ang Yin Clan, pati na ang minsang dakilang Panginoong Fu Ling. Sa kabilang dako, nakatakas na si Yong Yao mula sa sobra-sobrang kabaitan ng mga taga-nayon at hinihingal sa pagod.
Bagamat masarap makakuha ng mga regalo, ramdam niyang may mali. Tinawag pa siya ng mga tao bilang kasapi ng Yin Yin clan, na lalo lang niyang ikinagulo. Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig, tumalon siya sa isang pader upang tingnan. Wala siyang nakita kundi isang karaniwang bakuran, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinatalas ang pandinig. Bigla siyang nakakita ng mga kakaibang imahe at tumalon pababa, diretso sa tubig. Pag-ahon niya, napagtanto niyang ibang-iba ang lugar na kanyang kinalalagyan kumpara sa una niyang nakita. Habang iniikot niya ang mahiwagang lugar, humanga siya sa kakaibang kagandahan nito. Samantala, nakalakad na si Yan-an at nakatingala sa langit nang bumalik si Yong-yao. Tinanong ni Yong-yao kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Yan-an na sinusubukan niyang tawagin ang kanyang ibon, ngunit hindi ito nagpapakita. Kahit pag-aari niya ang ibon, hindi niya ito kailanman naalagaan. Biro ni Yong-yao, kung kaya nitong bumuo ng ugnayan kay Yan-an, dapat ay napaka-espesyal nitong hayop. Nang tanungin niya ang pangalan ng ibon, inamin ni Yan-an na hindi niya ito kailanman pinangalanan. Iginiit ni Yong-yao na kahit ang spirit beast na si Zuan Kai ay may pangalan, kaya dapat bawat nilalang ay meron din. Pagkatapos nito, may nais ipakita si Yan-an. Sinadya niyang hiwain ang kanyang kamay, dahilan para pag-alitan siya ni Yong-yao dahil nagdadagdag siya ng sugat. Ngunit ipinapakita ni Yan-an na kakaiba, hindi na nalalanta ang mga halaman kapag nadadampyan ang kanyang dugo. Akala ni Yong-yao, nawala na ang lason sa dugo niya at susunggaban niya sana ito para hawakan, ngunit pinigilan siya ni Yan-an, hindi raw dapat siya magpaka-reckless. Pagkatapos, nagpakita si Yong-yao ng nakakatawang bagay, bigla niyang ipinahulog si Yan-an sa parehong lawa na nadiskubre niya kanina. Nagulat si Yan-an na ang isang simpleng bakuran ay naging lawa. Ipinaliwanag ni Yong-yao na kung lalangoy sila pabalik sa isang direksyon, makakarating sila sa original na lokasyon, pero may isa pang landas na maaari nilang tuklasin. Sinundan nila iyon at natagpuan ang isang pamilihan sa labas ng nayon. Dahil wala silang alam kung nasaan sila, nilapitan ni Yong-yao ang isang dalaga at nagtanong kung saan ang tahanan ni Lady Fu Ling. Sinabi nito na nasa Hilaga. Nagtaka si Yan-an, dapat nasa timog iyon base sa kanilang nakaraang ruta. Ngunit dahil bago sila sa lugar, sinunod na lamang nila ang direksyon. Ngunit nang magsimula silang maglakad, naglahong bigla ang dalaga. Tinawag sila ng isang may-ari ng noodle shop, inalok silang kumain bago ito magsara para maghanda para sa pista kinabukasan. Nang tanungin nila ang tungkol sa pista, ipinaliwanag nitong itinatag iyon ni Lady Fu Ling bilang pag-alala sa isang dakilang personalidad. Nausisa si Yong-yao kung sino ang tinutukoy, at ibinunyag ng may-ari na ang tinutukoy ay walang iba kundi si Fu Ling mismo. Sinimulan nitong ikwento kung paanong noong unang panahon, nang maghasik ng lagim ang mga demonyo sa mga tao si Lord Fu Ling ang siyang nagpakita ng tunay na anyo ng mga demonyo sa harap ng sangkatauhan. Siya rin ang nagbigay ng mga basbas at nagligtas sa mga tao mula sa pagdurusa. Naisip ni Yan Gangyao na kung nagsasagawa sila ng seremonyang alay para sa kanya, ibig sabihin ay pumanaw na si Lord Fu Ling. Ngunit nagalit ang may-ari ng noodle shop, iginiit niyang si Fu Ling ay isang espesyal na nilalang na may immortal na katawan at hindi basta-bastang namamatay tulad ng isang ordinaryong tao. Nang gabi ring iyon, ginanap ang seremonya. Samantala, si Gay, na nakikita ang kanyang ina sa napakabatang anyo, masigla at puno ng ningning, ay halos hindi makapaniwala. Lalo na't ang huling alaala niya rito ay matanda at puno ng dalamhati. Hindi niya matanggap ang nakikita niyang realidad. Nandoon din si Mr. Shan, na hindi inaasahang lilito. Sinabi niyang kung si Gay mismo ay hirap tanggapin ang nakikita niya, paano pa niyang matatanggap ang panahong ito. Kasabay nito, ibinunyag ni Yanan kay Yan Gangyao na noong nakaraan, ang mga tagapagpatay ng demonyo tulad nila ay kabilang sa Yin Yan clan. Gayunpaman, ang pag-usbong at biglaang pagkawala ng gintong panahon ng mga Demon Exterminator ay walang iniwang paliwanag ni anumang bakas. Biglang, sa gitna ng seremonya, isang napakalakas na hangin ang dumaan. Nakilala ni Yanan ang aura nito kaya mabilis niya itong sinundan, ngunit bigla itong naglaho. Sumunod si Yan Gangyao at napagtanto na ang kakaibang hangin ay tila ang ibon ni Yanan. Pinayuhan niya si Yanan na bigyan na ito ng pangalan, sa halip na tawagin ng kung ano-ano lang. Napansin ni Yan Gangyao na biglang lumiwanag ang kalangitan kahit bagong simula pa lamang ng gabi. Lumapit sila sa isang lokal at nagtanong tungkol sa seremonya, ngunit sinabi sa kanila na bukas pagaganapin ang ritual. Ang matandang babae na nagbigay ng cake kay Yan Gangyao ay inakalang dayuhan sila. Nang subukan niyang paalalahanan ito tungkol sa cake, itinanggi ng matanda na nakilala niya sila.
Habang naglalakad sa bayan, nagtanong pa sila sa iba't ibang tao, ngunit wala ni isa ang kumilala sa kanila, pati sina Lady Fuling at ang kanyang dalawang alalay. Bigla nilang muling nakita ang batang babae mula sa labas ng bayan, at nakilala pa rin sila nito. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang narito, at alam niyang ang lahat ng tao sa lugar na ito ay kumikilos ayon sa nakatakdang papel na inuulit-ulit araw-araw. Ito ay isang time loop na nagsisimula tuwing umaga bago ang pista at magtatapos tuwing gabi ng seremonya. Matagal na siyang nakakulong dito. Ilang araw bago iyon, hinanap daw ni Mr. Shan si Gay, sinasabing matagal na siyang kaibigan ni Lady Fulang. Hindi ito pinaniwalaan ni Gay dahil patay na ang kanyang ina, ngunit tiniyak ni Mr. Shan na may paraan para muling makita si Lady Fulang. Tinanong niya kung narinig na nila ang tungkol sa Yin Yan Clan, ang pinakadakilang panahon ng mga Demon Exterminator. Inamin ni Galiyay na binanggit iyon ng kanyang ina, ngunit walang ibang tao ang nagsasalita tungkol dito. Alam niyang panahon iyon kung kailan mataas ang paggalang ng lahat sa mga Demon Exterminator, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos at bakit ito nabura sa alaala ng mundo. Ipinaliwanag ni Mr. Siya na ang gintong panahong iyon ay nalikha ng mga taong pinili, at ang ina nila ay isa sa pinakaginagalang sa panahong iyon. Tinanong niya kung hindi ba nila nais makita muli ang erang iyon. Samantala, tinanong ni Yan Gangyao ang dalaga kung matagal na siyang nandito, alam ba niya kung paano makalabas. Ngunit hindi raw niya alam, at hindi raw niya nais umalis. Naguluhan si Yan Gangyao, ano ba talaga ang lugar na ito at bakit sila naririto. Ipinaliwanag ng dalaga na ang sulat na natanggap nila ay mula sa kanya. Hindi raw niya masabi kung sino talaga siya, ngunit palagi na siyang narito, nagmamasid sa lahat ng nagaganap sa lugar, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Paulit-ulit na nangyayari ang lahat dahil mga pangyayaring naganap na sa nakaraan, ngunit sa isang kabalintunaan, hindi ito tunay na nakaraan. Hindi niya masabi ang mga detalye, maaari lamang siyang sumagot ng oo o hindi sa kanilang mga tanong. Tinanong ni Yan Gangyao kung totoo ba ang lugar na ito. Sagot niya, totoo ito, ngunit hindi ganap na totoo. Para raw itong isang dula. Naintindihan ni Yanan, bagamat ilusyon ng lugar, totoo ang karanasan nila. Hindi ito tunay na nakaraan dahil ang nakaraan ay may kakayahang baguhin ang hinaharap, ngunit dito, anuman ang gawin nila, walang mababago. Tinanong ni Yan Gangyao kung tutulungan ba sila ng dalaga para makalabas. Ngunit sinabi nitong siya ay isang nilalang na hindi kailanman naaalala ng iba, at gusto niyang maramdaman kung paano maging isang taong natatandaan. Pinayuhan siya ni Yan Gangyao na ipakilala muna ang sarili, at sinabi niya rin ang kanilang mga pangalan upang sa susunod na magkita sila, hindi na kailangang magtanong muli. Nang hilingin niya ang pangalan ng dalaga, ipinakilala niya ang sarili bilang Queen Wiim. Samantala, abala pa rin si Lady Fuling sa paghahanda para sa seremonya nang muli niyang makita si Gay. Mula pa raw umaga ay nandoon na si Gay kaya tinanong niya kung bakit. Inamin ni Gay na pinagmamasdan lamang niya si Lady Fuling, isang hinahangaan at iginagalang ng napakaraming tao, puno ng lakas, kapangyarihan, at karangalan. Nakikita siyang masaya ay sapat na upang mapasaya rin si Gay. Natuwa si Lady Fuling pero ipinaliwanag niya na hindi kapangyarihan ang pinagmumulan ng kanyang kaligayahan, kundi ang mga taong nasa paligid niya. Inalok niya si Gay na manatili kung wala siyang matutuluyan, ngunit mas pinili ni Gay na umalis. Hindi nagtagal, nakita siya ni Yang Yao at Yanan at mabilis na hinabol. Naghagis si Gay ng kung ano-anong bagay para pigilan sila, ngunit mabilis siyang inabutan ni Yong Yao at naigapos. Inakusahan niya si Gay na siya ang nagdala sa kanila sa lugar na iyon at tiyak na alam niya kung paano makaalis. Ngunit nanatiling tahimik si Gay. Biglang lumitaw ang isang nakamaskarang figure at inatake si Yong Yao. Habang umiilag si Yong Yao, sinunggaban ng maskarang lalaki si Gay at tumakas. Naghagis ito ng punyal upang harangan ang kanilang paghabol. Sinubukan ni Yong Yao na tawagin si Zuan Kai upang umatake ngunit hindi ito lumitaw. Napansin ni Yana na kakaiba ito, at napagtanto nilang tila hindi gumagana ang kanilang mga kakayahan sa lugar na iyon. Naglakad-lakad sila habang iniisip ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Yang Yao na ang mga kapangyarihan nila ay nagmumula sa panlabas na pinanggagalingan, at dahil sila lang ang nakapasok sa mundong iyon habang naiwan ang ugat ng kanilang kapangyarihan, kaya hindi ito umaandar. Gayunpaman, matapos ang seremonya, naramdaman ni Yanan ang ibon niya sa pamamagitan ng hangin. Dahil dito, napag-isip ni Yan Gangyao na ang pinanggagalingan ng hangin ay ang punto kung saan nagtatagpo ang dalawang mundo. Samantala, tinanong ni Gay ang nakamaskarang lalaki kung sino siya at bakit siya iniligtas. Malubha itong sugatan at ayaw ipakita ang mukha kaya tumakbo palayo. Sa kalaunan, bumagsak siya at dinala ni Mr. Shan para gamutin.
Ang lalaking nakamaskara ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Jilei. Mahal na mahal niya ang kanyang ate at alam niyang matigas ang ulo nito at determinado na ipagpatuloy ang pamana ng kanilang ina. Ngunit tumututol siya dahil takot siyang sundan ni Gay ang trahedyang sinapit ni Lady Fulang. Ngunit giit ni Mr. Shan, ang kapatid ang matigas ang ulo dahil hindi naman talaga kayang akuhan ni Gay ang pamana ni Lady Fulang, inaampon lamang siya. Ang tunay na tagapagmana ay ang nakababatang kapatid. Nang mapagtonto niyang alam ni Mr. Shan ang katotohanan, tinanong niya kung bakit dinala si Gay sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Mr. Shan na layunin niyang gamitin si Gay upang himukin ang nakababatang kapatid na ipagpatuloy ang pamana ng kanilang ina. Kung iyon ang nais ng kanyang ate, handa siyang tumulong. Samantala, nakakita ng butas si Yong Yao at bumuo ng kakaibang plano. Napagtanto niya kung saan nagsisimula ang time loop kaya naisip niyang kung o-order siya ng napakaraming pagkain bago mag-reset ang cycle, hindi na ito maaalala ng mga tao at hindi na niya kailangang magbayad. Napailing si Yanen sa kaisipan ni Yang Yao at nagtanong kung bakit ba hindi niya pinuputol ang pakikipagkaibigan dito. Paalala ni Yanen na magsasara na ang kainan at hindi papayag ang may-ari na umutang sila lalo na't naghahanap sila ng paraan palabas. Iginiit ni Yan Gangyao na dahil hindi sila makaalis, dapat man lang masaya silang mabuhay habang nandito. Hindi naman siya mali. Pagkatapos, muling pinag-isipan ng dalawa ang sitwasyon at napagtanto nilang limitado ang espasyong kinaroroonan nila, kung maabot nila ang mga hangganan, maaaring ibalik sila sa sentro. Kaya napag-isipan niyang hanapin ang sentrong bahagi ng mundong ito. Tumakbo siya ng mabilis habang si Yanen ay napilitang maiwan upang magbayad na naman. Habang nag-iikot, nakakita si Yan Gangyao ng batang nalulunod at agad itong sinagip. Nagpasalamat ang ina ng bata. Ngunit sinabi ni Qing Weim na hindi talaga may iligtas ang bata dahil ang mga kaganapan sa mundong ito ay hindi maaaring baguhin. Sagot ni Yong Yao, may mga bagay na hindi mababago gaano man pagsikapan, ngunit may mga bagay din na kahit alam mong walang mangyayari, hindi mo pa rin maaaring baliwalain. Napansin ni Qing Weim na masyadong maingay sina Yan Gangyao at Yanen kumpara sa ibang dayuhan na naroon. Akala niya ay tinutukoy nito ang dalawang batang nakita nila, ngunit higit pa palaro ng ibig sabihin. Bumalik si Yan Gangyao kay Yanen at iniulat na matapos subukan ang hilaga at timog, natukoy na niya ang hangganan sa pamamagitan ng pagbilang ng hakbang. Kailangan na lang niyang subukan ang natitirang direksyon. Magkasama nilang tinukoy ang hangganan sa 8 direksyon at natagpuan ang sentrong punto ng mundo, malapit mismo sa tirahan ni Lady Fulang. Ngunit may mataas na tore sa ibabaw nito. Nagtaka si Yanen tungkol sa liwanag sa tuktok, at ipinaliwanag ni Yong Yao na iyon ay Dengquan, isang uri ng parolang may gupit-gupit na anyo ng mga tao at kabayo na umiikot upang magmukhang kumakaripas ang mga ito. Ang walang katapusang pag-ikot na iyon ang nagpaunawa kay Yanen na ang mundo mismo ay gumagana sa parehong prinsipyo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga taong nakaitim sa tuktok ng tore upang bantayan ang parol. Umakyat si Yao sa pader upang makalusot, sanay na siyang umaakyat sa mga pader ni Yanan. Ngunit nadiskubre siya ng mga bantay at kinailangan niyang tumakas. Nadulas siya at bumagsak, kaya binuksan niya ang isang scroll upang tawagin si Zuan Kai, ngunit hindi pa rin gumana. Napilitang tumulong si Yanan upang makatakas sila pansamantala. Tinukso ni Yanen si Yan Gangyao na ngayon mararanasan niya ang resulta ng palagiang pag-akyat sa bahay ng may-ari. Bumalik sila sa pangunahing problema. Naniniwala si Yanen na ang parol ang susi sa mundong ito at doon nila makukuha ang kasagutan. Habang naghahanap sila ng daan paakyat, naapakan ni Yao ang isang sanga at narinig ng mga bantay. Wala na silang pagpipilian kundi sumugod at pabagsakin ang mga kalaban. Hinailan ni Yao si Yanen papunta sa bubungan upang umakyat ng mas mataas. Bigla namang lumitaw si Xuan Kai upang tulungan si Yang Yao. Sinabi ni Yang Yao kay Yanen na tawagin ang kanyang ibon. Ngunit wala pa itong pangalan. Kaya sabi ni Yang Yao, kahit ano na lang. Dahil dito, bigla ang binitiwan ni Yanen ang pangalang Chimbeo, Fatbird. Sa hindi inaasahang paraan, agad itong lumipad papunta sa kanya, binutes ang parol habang papalapit. At dahil doon, nagsimulang mabasag ang buong mundo at unti-unting naglaho. Matagumpay na nakaalis sina Yanan at Yan Gangyao. Tinanong ni Yanan si Yan Gangyao kung maaari bang palitan ang pangalan ng ibon. Pagbalik nila sa bahay, tinanong naman ni Yan Gangyao si Yanan kung may alam ba siya tungkol sa pangalang Yin Yin. Ipinaliwanag ni Yanan na iyon ang titulong ginagamit ng mga exorcist na dating nagpoprotekta sa mga tao at sumusunod kay Lord Fuling. Ngunit hindi niya alam kung bakit ito nakalimutan na. Ang pamilya nila ay minsang inimbitahan para sumunod kay Fuling, ngunit dahil sa kakaiba nilang dugong may lason, tumanggi silang makihalubilo sa mga dayuhan.
Nagulat si Yao na isang buong panahon ang nabura ng walang bakas sa loob lamang ng 30 taon, maliban sa mga alaala ng mga taong nakaranas nito. Ang tanging natira ay ang parol. Nang tanungin ni Yan Guangyao ang progreso sa pag-aayos nito, napagtanto niya na ang parol ay nagtatala lamang ng panahon at mga pangyayari sa mundong pinanggalingan nila. Namangha si Yao na may taong kayang muling likhain ang isang buong mundo ng ganoon kaeksakto. Napansin din niya na ang gumawa noon ay may kakayahang lumikha ng mga bagay mula sa papel, habang kaya naman ni Yao na silyuhan ang mga totoong bagay sa papel. Magkatulad ang kanilang kakayahan, ngunit magkaiba ang paraan ng paggamit. Tinanong ni Yanan kung kaya rin ba ni Yao na lumikha ng isang mundo tulad ng nasa parol. Ngunit ayon kay Yao, dapat igalang ng mga tao ang langit at lupa kaya hindi dapat basta naglalaro sa mga ganoong bagay. Nagulat si Yanan sa kanyang pagiging seryoso. Nang magpasya siyang huwag nang ibalik ang parol, nakita niyang wala naman itong espesyal. Tanging ang lagda at selyo lamang ang may nawawalang mga bahagi kaya imposibleng mabuo itong muli. Hindi na rin maunawaan ni Yao ang parol o kung bakit may mga taong hindi apektado ng mga batas ng mundong iyon. Hanga siya sa Yinan clan dahil ang mga exorcist ay kagalang-galang at masaya sa kanilang tungkulin, ngunit si Yanan ay walang pakialam, sanay na siyang mamuhay ng mag-isa. Tinanong ni Yanan kung makikilala ni Yao ang uri ng papel na ginamit sa parol dahil inaakala niyang bilang pintor ay eksperto ito sa mga papel. Ngunit nagalinlangan si Yao at nagsabing may iba pa siyang paraan para malaman iyon. Nang malito si Yanan, ipinaliwanag ni Yao na mayroon siyang higit pa sa isang espirito, hindi lang lahat ay masunurin tulad ni Nasho at Kai kaya bihira niya silang tawagin. Pagkatapos ay pinatawag niya ang isa pa, si Gianso. Paglitaw ni Gianso, agad niya itong pinagmumura, kitang galit na galit siya kay Yao. Nagulat siya na nakipagkaibigan ng isang tulad niyang masama. Kahit si Yanan ay nagduda kung lingkod espirito ba talaga ito. Humihingi ng tulong si Yao ngunit hindi siya pinapansin ni Gianso. Sinabihan niya itong makinig man lang, ngunit natawa lang si Gianso, noon daw kasi ay hindi siya pinakinggan ni Yao sa kabila ng paulit-ulit na pagmamakaawa niya. Nang sabihan siya ni Yao na huwag nang ungkatin ang nakaraan, lalo siyang nagalit. Sinabi niya kung ayaw na talaga siya ni Yao, burahin na lang siya, hindi naman daw iyon mahirap para sa kanya, at hindi rin iyon magiging unang beses. Iginiit ni Yao na hindi sinasadya ang nangyari noon, ngunit lalo lamang itong nagpaalab sa galit ni Gianso. Inatake niya si Yao at sinabihan si Yanan na huwag makialam. Ipinagdiinan niyang walang halaga kay Yao ang buhay ng kahit sino, at hindi niya kailanman mapapatawad ang ginawa niya, lalo na ang pag-alay sa batang iyon. Nagtanong si Yanan kung bakit ganoon ang galit ni Gianso at kung sino ang batang tinutukoy. Ipinaliwanag ni Yao na kaya ng kanyang scroll na selyuhan ang kahit ano, kaya ngayon ay sobrang ingat niya sa paggamit ng brush. Ngunit noong kabataan niya, nagpadalos-dalos siya, gumuhit siya ng isang bagay na bawal, isang buhay na nilalang. Ang batang iyon ay si Zillian. Noon, napakalapit ni Gianso at Yao, parang assistant siya at guro. Siya ang nagturo kay Yao ng kakayahan ng scroll. Dahil sa pag-usisa, sinubukan niyang selyuhan ang isang hindi buhay na bagay. Nagsimula siya sa pagguhit ng isang broccoli at balak lagyan ng mga mata, ngunit doon niya aksidenteng nilikha si Zillian, isang buhay na broccoli na may sariling kamalayan. May dala pa siyang lumang guhit nito. Hindi pa niya kayang unawain noon ang nagawa niya, at kahit natatakot siya, naisip niyang burahin si Zillian dahil hindi natural. Dito nagsimula ang galit ni Gianso, sa paniniwalang basta-basta niyang nilikha ang buhay, at basta-basta rin niya itong itatapon. Sa mata niya, ano ba ang saysay ng buhay kay Yao? Isang bagay lang bang ipinapas siya depende sa kanyang kagustuhan? Kung ganoon, hindi siya naiiba sa isang halimaw. Napagtanto ni Yanan na hindi naman talaga binura ni Yao si Zillian, ngunit dahil hindi niya ito mahanap, hindi siya makabawi kay Gianso. Kinagabihan, pinag-isipan ni Yao ang lahat. Totoong pagkakamali ang pagkakalikha kay Zillian, pero tama ba talagang hayaan itong mabuhay? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, biglang kumawala si Gianso mula sa scroll at sinapian ang kanyang katawan. Natuklasan niyang hindi pa pala nabubure si Zillian, kaya pinilit niya si Yao na iguhit ang mga mata nito upang muling maipatawag. Paglitaw ni Zillian, kaagad niyang inutusan itong tumakbo. Doon lamang niya binitiwan ang katawan ni Yong Yao. Nang tanungin siya kung bakit, hindi siya sumagot at bumalik sa scroll. Maya-maya, nakatagpo sila ng dalawang estudyante ni Jin Taian, sina Ailing, ang puti ang buhok, at Chu, ang babaeng maitim ang buhok. Nagtaka si Ailing kung bakit nag-iipon ng marami si Chu. Sabi ng huli, gusto niyang mag-ipon ng kayamanan para mabago ang buhay niya. Kapag may pera at kasikatan, nirerespeto ka ng tao, tulad ng paggalang ng libo-libo kay Jin Chen.
Lumaki siyang mahirap kaya nahumaling siya sa pera. Sa mga dukha raw, kahit sa kamatayan ay walang pakialam ang mundo. Ngunit ayon kay Ailing, pantay-pantay ang lahat ng buhay, walang pinagkaiba ang tao, hayop, o halaman. Ang kamatayan daw ng tao ay hindi naiiba sa pagpanaw ng isang hayop o halaman. Kinabukasan, naghanap si Yao kay Zillian. Noong nakaraan, sinermonan siya ni Giansu dahil sa paglikha ng isang buhay ng walang sapat na pag-iisip. Nang nahanap niya si Zillian, hinawakan niya ito ngunit masyado pala itong malambot kaya nasaktan. Sinaway siya ni Giansu, kung nakakaramdam ng sakit si Zillian, nangangahulugan iyong kaya rin itong maranasan ang kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan, tulad ng anumang buhay. Hinahanap niyang Yao si Zillian kahit saan niya maisip, ngunit marahil iniisip pa rin ng mga tao na siraulo siya dahil naghahanap siya ng broccoli na may mga mata. Minsan na rin niyang naisip kung kumakain o umiinom ba si Zillian, at nadiskubre niyang hindi ito kumakain ng gulay, marahil dahil parang pagkain ng sariling kauri iyon. Ngunit mahilig ito sa century eggs. Noon, pinilit ni Giansu si Zillian na maging mas independent, kaya pinagamit niya ito ng chopsticks para tungukan ng pagkain. Kahit anong subok ni Zillian, hindi niya ito magawa, kaya gusto itong tulungan ni Yang Yao. Ngunit napakahigpit ni Giansu, parang tipikal na strict ang Asian mom. Sa kasalukuyan, nagtanong si Yang Yao sa ilang bata at nalaman niya ang kinaroroonan ni Zillian. Noong nakaraan, minsan ay tumira si Yao kasama si Zillian sa isang abandonadong templo. Hirap na nga siyang alagaan ng sarili, pero ngayon may isa pa siyang batang pinapasan, si Zillian. Nais tumulong ni Zillian kaya nagdala ito ng sibuyas at bawang, ngunit sinabi ni Yao na hindi iyon nakakabusog. Dahil sa hiya, nagkulong na lamang si Zillian sa sulok. Hindi inaasahan, napatingin si Yang Yao at naisip niyang mukha itong masarap na broccoli. Pagbalik ni Giansu na may dalang isda, nadatnan niyang kinakagat ni Yao ang ulo ni Zillian kaya agad niya itong binugbog. Nang sandaling iyon, napansin ni Yang Yao ang isang batang inaapi at tinatawag na halimaw ng grupo ng mga bata. Naalala niya noong nadiskubre ng mga taga-nayon si Zillian at tinawag din itong halimaw. Pati siya ay nadamay, tinawag na kasabwat ng halimaw at pinalaya sa nayon, kaya napilitan siyang tumakas habang karga si Zillian. Pagbalik ni Giansu, sinabi niyang huwag na niyang pansinin ang mga mangmang na taga-nayon. Wala silang alam sa pagsusumikap nilang dalawa sa pagprotekta sa kanila. Ayaw tanggapin ni Giansu ang ideyang kailangan niyang protektahan ang mga taong nakikita siya bilang panganib. Hindi naman nakikita o nasasaktan ng ordinaryong tao ang mga halimaw, ngunit sinasadya pa rin siyang apihin, pati si Zillian. Gayunman, noon ay sumang-ayon din si Yao na hindi ganap na walang basehan ang takot ng mga taga-nayon. Kahit siya ay natatakot, oo, maaaring walang ginagawa si Zillian ngayon, pero paano kung magbago iyon sa hinaharap? Nakakatakot isipin na ang nilikhang buhay na hindi dapat umiral sa mundong ito ay maaaring maging isang malaking panganib. Pakiramdam niya, responsibilidad niyang alisin ito. Samantala, dumating si Ichu sa isang nayon upang balaan ang mga tao tungkol sa paparating na 3 buwang malakas na ulan at pagbaha. Sinabi niyang kaya niya itong pigilan kapalit ng maliit na bayad. Ngunit naniwala ang mga taga-nayon na ang ulan at bagyo ay likas lamang at isinasaad ng kalikasan. Itinuring nilang manloloko si Ichu, lalo na't hindi nila kilala si Jin Taean, ang pinaglilingkuran nito. Hinimok siya ni Ailing na maghinay-hinay dahil malayo ang lugar na iyon sa tirahan ni Jinan kaya natural lang na hindi nila kilala ang kanilang Jin. Makapalang ulap na agad na muong maitim sa langit. Sabi ni Ailing, kapag naranasan ng mga tao ang tindi ng ulan, sila rin ang hihingi ng tulong. Pagpasok niya sa bahay, binalaan niya si Ichu na huwag nang magpadalos-dalos. Kung hindi pa nararanasan ng mga tao ang hirap, hindi sila magbabayad. Kailangan munang tumaas ang baha bago sila magsimulang mag-alok ng tulong. Kapag binigyan mo sila ng pag-asa sa pinakamadilim nilang oras, doon ka nagiging buhay na santo. Kung magbabala ka habang payapa pa ang lahat, tatawagan ka lang nilang malas. Pagkatapos, gusto ni Ichu makita ang dalang gamit ni Ailing. Binuksan ni Ailing ang imbakan at ipinakita na nasa loob ng hola ang isang halimaw na nagpapadala ng bagyo. Si Jin Taean mismo ang nagsasil nito, at dala nila ang halimaw upang kontrolin ang lakas ng ulan. Ngunit kapag tuluyang naalis ang selyo, makakatakas ito. May katawan ng hayop, ulo ng tao, may mga pakpak, at kaya ring gumapang tulad ng ahas. Binigyang babala ni Ailing na hindi dapat mabasa ang selyo dahil mawawala ang bisa nito. Tinawanan siya ni Ichu, sinasabing nakaimbak naman at nakabalot ang creature sa waterproof na tela kaya imposibleng mabasa. Pero kung may mangyaring mali, hindi nila kayang akuan ang magiging pinsala. Kinabukasan, naglakbay si Ichu sa isa pang nayon na hindi tatamaan ng bagyo.
Doon ay nakita niyang inaasar ng mga bata si Zilan. Nag-transform si Zilan bilang puno para takutin sila, ngunit hindi sila natakot. Kinailangan ni Ichu at ng mga kasama niya na awatin ang mga bata at kargahin si Zilan. Nakakapagsalita si Zilan kaya nagpasalamat ito kay Ichu, bagay na ikinatuwa niya. Samantala, dumaan si Yan Gongyao sa lugar ngunit hindi niya alam na nandoon na pala si Zilan. Kalaunan, narinig ni Ailing na may dinala si Ichu pabalik kaya nagpunta siya upang tingnan. Natuklasan niyang ginagamit ni Ichu si Zilan upang manloko sa mga taga-nayon, sinasabing isa itong banal na puno para makakwarta. Dahil hindi niya mapagawa si Zilan na mag-transform agad, tinusok niya ang ulo nito para umiyak. Dahil dito, inakala ng mga taga-nayon na manloloko siya. Kaya bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang ulo ni Zilan hanggang sa masaktan ito, at doon lamang ito napilitang maglabas ng sanga at magbago ng anyo. Ngunit sa pagbagsak ng bubong, nasira ang imbakan kung saan nakalagay ang selyo ng halimaw. Inakala ng mga taga-nayon na banal nga si Zilan kaya lumuhad silang lahat upang sambahin ito. Samantala, dahil sa tubig, nagsimulang lumiit si Zilan, at tumalsik ang isang patak ng tubig sa selyo ng halimaw. Nang maramdaman ni Ailing na may kakaiba, agad siyang tumakbo kay Ichu papunta kay Ailing at iminungkahing magtulungan sila upang pigilan ang halimaw bago nito sirain ang dam. Ngunit inaral na ni Ailing ang sitwasyon at tiwalang hindi babagsak ang dam hanggat hindi masyadong lumalayo ang halimaw. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, bigla itong pumailan lang sa langit gamit ang malalapad na pakpak kaya napilitan silang habulin ito. Nadatnan nila ang halimaw na nagwawala malapit sa isang nayon, ngunit napansin ni Ichu na hindi nagmamadali si Ailing, tila inoobserbahan lang ang nangyayari. Hindi niya malaman kung nag-iisip ba ito ng plano o nagdadalawang isip lang. Biglang huminto ang halimaw na parang tinamaan ng isang atake. Agad nilang napansin si Yang Yao sa malapit. Nakilala siya ni Ichu bilang taong humiling ng serbisyo kapalit ng alak ni Yan An. Nang mabalitaan ni Ailing na kaya nitong pabagsakin ang isang bantay na batong estatwa sa isang iglap, agad niyang nilapitan si Yao, at bigla niya itong inatake, pinigilan ang pagpapatuloy ng drawing niya. Narinig na ni Ailing ang tungkol kay Yan Gongyao, isang tao na nakakabihag ng mga halimaw gamit ang tinta at papel. Ngayon, nandoon na ang pagkakataong makilala siya. Humanga siya sa kakayahan nitong magpaalis ng mga demonyo at magligtas ng tao. Ngunit dahil ang halimaw ay pag-aari ni Jin Taian, gusto niyang siya mismo ang makahuli rito, ayaw niyang makialam si Yao. Ngunit hindi iyon mahalaga kay Yang Yao. Para sa kanya, kung nananakit ang halimaw, wala siyang pakialam kung sino ang nagmamay-ari, hindi niya ito hahayaang gumala. Tinawag niya si Zuan Kai upang harapin si Ailing. Ngunit hindi makalapit si Zuan Kai sa kanya. Napansin ni Yang Yao na tila nanghihina si Zuan Kai. Ipinaliwanag ni Ailing na ang ulan ng halimaw ay nagpapahina sa mga nilalang na may hiwaga. Tinangka ni Yao na ibalik sina Sho at Kai, ngunit matigas ang ulo ng mga ito at patuloy na nakikipaglaban. Pining ni Ailing si Yang Yao sa pader at tinamaan ng malubha si Zuan Kai. Sa kagipitan, tinawag ni Yang Yao si Giansu, kahit may galit ito sa kanya, kailangan niya ang tulong nito. Ginamit niya ang sarili niyang dugo upang ipatawag si Giansu at nakiusap na wasakin ang halimaw bago pa ito maging mas mapanganib. Lumabas si Giansu at agad na nakipaglaban kay Ailing habang nagmamadali si Yang Yao upang iligtas si Zuan Kai. Nang maunawaan ang kanyang pagkakamali, ibinalik niya sina Sho at Kai sa scroll. Habang nakikipaglaban si Giansu, bigla niyang napansin si Zilan sa malapit at dali-daling tinalian ito gamit ang lubad. Labis ang tuwa niya sa pagkakita kay Zilan, ngunit bigla siyang inatake ni Ailing. Dahil dito, napilitan siyang ihagis si Zilan kay Yang Yao, na mabilis namang sumalo dito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mababalisa sa muling pagkikita nila. Nawalan na ng dalawang braso si Giansu, at hindi makahanap si Yang Yao ng matuyong lugar upang tapusin ang pagguhit para pigilan ang halimaw, bagamat waterproof ang papel, natutunaw pa rin ang tinte sa ulan. Nararamdaman ni Zilan ang pag-aalala ni Yao. Bigla itong lumaki at naging isang napakalaking puno, tinutulak si Yao upang sagipin si Giansu. Takot si Yao na hindi niya kayang protektahan kahit ang sarili niya, ngunit hindi rin niya kayang hayaan ang mga halimaw na sirain ang buhay ng inosenteng mga tao. Gusto niyang magligtas hindi para pasalamatan siya, kundi dahil iyon ang tama. Ngunit ang mga taong tinulungan niya, wala man lang pakialam at madalas pang talikuran siya dahil iba siya. Ngayon, sinasamba nila si Zilan bilang banal na puno, ngunit bukas, baka ituring ulit itong halimaw. Masakit para kay Yao na ang nilikha niyang buhay ay kailangang magdusa sa harap ng isang malupit na mundo. Wala siyang kakayahang akuan ang paghihirap nito.
Ang kaya lang niya ay sisihin ang sarili at humingi ng tawad kay Zilan ng paulit-ulit. Nang tuluyang mapigilan ang halimaw at maglaho ito, pareho sina Yao at Gianso na napasindek, si Zilan ay natira na lamang bilang isang maliit na usbong. Bumalik si Gianso sa scroll. Ngunit bago pa man makagalaw si Yao, bigla siyang inatake at ginapos ni Ailing. Plano niyang kunin ang scroll. Ngunit bago niya ito malapitan, may biglang sumalakay, ang taong minsang tumulong kay Yao sa barko, si Wang Yang. Madaling pinuputol ni Wang Yang ang mga cable ni Ailing, kaya napilitan itong maglabas ng mas matitibay na wire. Matagal nang naghahanap si Wang Yang ng bagay na hindi niya kayang hiwain. Dumating si Ichu, at nang maunawaan ni Ailing na hindi niya kakayanin ng sabay si Yang Yao at si Wang Yang, napilitan siyang umatras. Hindi rin makakatulong si Ichu, at mukhang hindi nila maibabalik ang halimaw ngayon. Kaya nag-utos siya ng pag-atres. Pagkatapos kumalma ang sitwasyon, tinanong ni Yang Yao kung bakit nandoon si Wang Yang. Ibinunyag nito na inimbestigahan niya ang scholar sa barko ayon sa hiling ni Yao. Natuklasan niyang naloko at ninakaw lahat ng ari-arian ng pamilya nito ng isang pangkat ng mga mangkukulam sa dilim, ang parehong grupo na ngayon ay tumatakas, ang mga disipulo ni Jin Taian. Si Jin Taian ay sumaikop ng mga lupain at nagtayo ng sarili niyang sekta, pinalawak ang impluensya sa pagpapadala ng mga disipulo upang magpakalat ng kasinungalingan, mang-abuso sa paniniwala ng mga tao, at manloko para sa pera. Sa madaling salita, mga manloloko lamang sila. Matagal nang iniimbestigahan ng sekta ni Xiaoqing si Jin Taian. Nagpasalamat si Yang Yao kay Wang Yang, ngunit nagtataka si Xiaoqing kung bakit nasangkot si Yao sa kanila. Ikinwento ni Yao ang tungkol kay Zilan, ang kanyang malaking pagkakamali, ang takot niya rito, ang pagsisisi niya sa paglikha sa isang buhay na hindi niya alam kung paano aalagaan. Ngayon na wala na si Zilan, wala siyang ginhawang naramdaman, puro kawalan lang. Naniniwala si Xiaoqing na sobra siyang nag-iisip. Sa halip na malunod sa pagsisisi, dapat ay simpleng tinanong na niya si Zilan kung nagsisisi ba ito sa kanyang kapanganakan, kung ano talaga ang responsibilidad niya, at kung paano niya nakikita ang mga tao sa paligid niya. Matapang niyang ipinunto na si Yong Yao ay hindi natatakot kay Zilan o sa opinyon ng iba, ang totoong kinatatakutan niya ay ang kanyang sariling kapangyarihan, ang katotohanang ang kanyang scroll ay kayang lumikha ng buhay mismo. Ngunit ang tadhana ng isang tao ay dapat na nasa kanyang sariling mga kamay, at walang dahilan upang magsisi na piniling ayalay ni Zian ang sarili nito para iligtas siya gamit ang kanyang sariling kakayahan. Ngunit narito si Yang Yao, natatakot sa kanyang sariling kapangyarihan, lubos na katawa-tawa iyon. Ang kanilang mga kakayahan ay ipinagkaloob ng langit upang pauksain ang kasamaan at protektahan ang mga tao, hindi upang pagtawanan ng iba. Pagkatapos, napansin ni Xiaoqing na nagkamali siya sa paghusga kay Yong Yao. Akala niya ay matalino ito. Pagkasabi niya nito, umalis siya, naiiwan si Yang Yao na pinapasan ang bigat ng sariling pagdududa at kabobohan. Samantala, si Jin Taian ay galit na pinayagang nakawin ng isang Chu ang kanyang selyadong halimaw. Nagpasya siyang wala ng silbi ang babae at iniutos na siya ay patayin. Makalipas ito, bumalik si Yong Yao upang hanapin si Yanan, na walang tigil sa paggawa ng tinta upang tulungan si Chuan Kai na makabawi sa lakas. Nagulat si Yanan nang malaman na si Shu at Kai ay napahina ng ulan. Ipinaliwanag ni Yang Yao na espesyal ang tubig ng halimaw, kayang patayin kahit ang mga banal na apoy. Biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan nila ito, natagpuan nila ang isang batang babae at isang mamamatay tao. Sinabi ng babae na hindi siya narito para bumili ng alak ni Yanan, kundi upang singilin ang utang dahil nasira nila ang isang parol na ginawa niya para sa isang kliyente. Nais niya ng kabayaran, ngunit hindi pera ang gusto niya, kanyang buhay ang hinihingi. Tumungo ang mamamatay tao sa kanila, pinilit si Yanan na ipagtanggol ang sarili ngunit agad siyang napabagsak. Napilitang lumaban si Yang Yao, ngunit mabilis silang itinapon palabas. Inabot ni Drew ang kanyang espada upang saktan si Yanan at umabot sa kanyang mga balahibo upang umatake, ngunit pinaalalahanan siya ng babae na mamamatay ang mamamatay tao kung makakadikit siya sa dugo ni Yanan. Dahil sa awa, natamang si Yanan. Bago tuluyang patayin ng babae si Yanan, biglang nagbago ang kanyang pulang sinulid at naging ibon, ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay yumuko siya, humingi ng tawad kay Yanan, at nakiusap ng tulong. Lubos na naguluhan si Yang Yao. Pagpasok niya, ipinakilala niya ang sarili bilang si Zingi mula sa isang silangang bansa. Nakilala ni Yanan ang kanyang pamilya bilang isang klan na dalubhasa sa impormasyon at intelihensya. Inamin niya ang kanyang pagkukulang at humingi ng kapatawaran, ngunit nanatiling hindi nagtitiwala si Yang Yao, iniisip na isa siyang panloloko.
Ipinakita ni Zingy na alam niya ang tungkol sa sugatang espiritu ni Yong Yao na kasalukuyang ginagamot sa loob ng bahay. Sinabi niya na makakatulong siya kay Chu at Kai, ngunit itinanggi ni Yang Yao, naniniwalang sapat na ang pagbabad kay Zuan Kai sa tinta ng ilang araw para sa paggaling. Tinawanan ni Zingy ang kanyang tinta, sinasabing mura at hindi karapat-dapat tawaging tunay na panggamot. Ipinakita niya ang isang kasunduan, kung tutulungan siya ni Yang Yao, ililigtas niya si Zuan Kai. Una, wala namang pakinabang si Yanen sa kasunduan, ngunit dahil ang pagkaantala ay maglalagay kay Zuan Kai sa panganib, pinayagan niya si Yang Yao na tanggapin ang alok. Nang ilabas nila si Zuan Kai, napansin ni Zingy na isa lamang itong walang laman na katawan. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng kanyang tinte ay magdudulot ng hindi tiyak na pagbabago, ngunit hindi niya maipapangako ang resulta. Pagkatapos pakawalan ng tinte kay Zuan Kai, naganap ang hindi inaasahang pagbabago, naging mas lalaki si Zuan Kai at natutunan magsalita. Tinawag niya si Yang Yao na, Shorty, sa kanyang unang salita, at tiningnan niya ang paligid. Napansin ni Zingy na naabsorb ni Zuan Kai ang ilang bahagi ng kanyang personalidad. Totoo nga na medyo luma ang lugar. Nabahala si Yanen at nagbanta na palabasin silang lahat, kaya't mabilis na pinakalma ni Zingy. Tinanong ni Zingy si Yong Yao kung hindi niya kailanman naisip kung bakit nanahimik si Zuan Kai. Ipinaliwanag niya na nawala ang kalahati ng kaluluwa nito. Ang bawat nilalang ay binuo ng tatlong kaluluwa, ang langit ay nagbigay ng paggalang, ang lupa ay nagbigay ng tradisyon, at ang tao ay nagbigay ng pagkatao. Kapag namatay ang isang tao, bumabalik ang kaluluwa sa kani-kanilang kaharian. Ang mga halimaw ay nabuo sa natitirang sama ng loob ng tao, kaya hindi sila nakakalipat. Si Zuan Kai, bilang kaluluwa ng lupa, ay nanatili lamang na may kakayahan sa pakikipaglaban ngunit walang personalidad o kakayahang magsalita. Hindi alam ni Zingy kung nasaan ang natitirang dalawang kaluluwa, ngunit dahil siya ay isang ink spirit, malamang na ginamit ng dating may-ari ang kanyang kaluluwa sa pagsusulat ng mahalagang bagay. Wala ring alaala si Zuan Kai tungkol sa dating may-ari niya. Maari lamang pansamantalang pigilan ni Zingy ang kanyang tuluyang pagkasira gamit ang tinta, ngunit kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, magiging ordinaryong tinte stick na lang siya sa halip na isang may kamalayan na nilalang. Ang tanging paraan upang tunay na iligtas siya ay ang mabawi ang mga sinulat na naglaman ng kanyang kaluluwa at muling ipagsama sa kanya. Ngunit, walang ideya kung saan magsisimula si Shu sa paghahanap at tumanggi siyang sumama kay Zingy para imbestigahan ito sa kanyang ngalan. Ngunit nais ni Yanen na diretso sa punto, ano nga ba ang problema na kinahaharap ni Zingy? Inamin niya na napakahalaga ng impormasyong kanyang ibabahagi kaya inaasahan niya ang kabayaran. Agad namang nagpasya si Yanen na hindi na nila kailangan ang kanyang tulong at pinalabas siya. Pinilit na magbago ng isip, pumayag si Zingy at gumawa ng exception para sa kanya. Ipinakita niya na ang kanyang plan ay may paraan upang i-record ang buong buhay ng isang tao at isang teknik para matukoy kung ang buhay ng isang tao ay may tunay na halaga. Kamakailan lang ay sinuot ng mamamatay tao ang bracelet ngunit nabigo itong bumuo ng malinaw na hugis. Ngunit nang ilagay ang parehong sinulid sa leeg ni Yanen, ito ay kumalat at nabuo sa hugis ng isang ibon. Natuwa si Zingy, kumbinsido na may malaking halaga ang buhay ni Yanen. Nais niyang isuot niya ang bracelet upang may record ang kanyang buhay, sapagkat kailangan niyang matukoy kung karapat-dapat ba si Yanen na makipag-ayos sa kanyang clan. Kung hindi, pareho silang si Yanen at Yang Yao ay kailangang bayaran ang utang nila sa pagkasira ng parol. Ang halaga ng parol ay ang kabuoang haba ng buhay ng lahat ng nilalang na nasa loob nito. Una, iniisip ni Yang Yao na ilang araw lang ang halaga, ngunit nang kalkulahin niya, ipinaramdam ang mga araw sa libu-libong tao at daan-daang hayop sa loob, lumabas na higit sa 100 taon. Kung hahatiin, bawat isa ay mawawala ng 50 taon sa buhay, na tila kaya pang tiisin. Ngunit nang marinig ito, namutla si Yanen at Yang Yao, at wala silang magawa kundi sundin ang kahilingan ni Zingy upang maiwasan ang utang. Pumayag si Yanen na tulungan siya, ngunit ayaw niyang makaligtas si Yang Yao nang hindi nakakatulong, kaya tinanong niya kung may utang ba si Yang Yao na kailangang bayaran. Nais din ni Zingy malaman ang tungkol sa buhay ni Yang Yao at sinubukan sukatin ito gamit ang kanyang bracelet, ngunit biglang naglaho ang sinulid, kaya napagpasyahan niya malamang na walang kwenta ang buhay ni Yang Yao at walang makakaalala sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung paano nakapasok ang dalawa sa mundo ng parol, ngunit wala silang ideya. May tatlong paraan lang para makapasok. Una, personal na dinala ng miyembro ng kanyang clan. Dalawa, may hawak ng susi. At tatlo, may pahintulot mula sa kliyenteng nag-utos ng parol.
Ang kliyente ay hindi ang dalawang anak ni Lady Fing kundi si Lord Fuleng, isang nilalang na isinilang mula sa langit at lupa, kilala sa alamat bilang isang higit sa lahat. Wala silang koneksyon kay Fing, kaya nagpa siya si Zingi na bisitahin ang lugar kinabukasan para sa mga palatandaan. Nagpa siya si Yana na sasamahan ni Yang Yao si Zingi habang siya ay mananatili sa bahay. Akala ni Zingi na papayagan siya ni Yana na manatili sa gabi, ngunit agad niya silang pinalabas. Si Zingi at ang kanyang mamamatay tao ay naghanap ng inn, samantalang si Yang Yao, gaya ng dati, ay natutulog sa bubong ni Yanan. Dahil kuryoso sa paraan ng pagkita ng kanyang clan, tinanong ni Yang Yao si Zingi tungkol dito. Ipinaliwanag niya na dati silang nagtatrabaho bilang royal scribes, nagre-record ng kasaysayan para sa imperial court at nagkalakal din ng intelihensya. Ngunit nang magbago ang dinastiya, napilitang lumikas ang kanyang clan sa kabundukan at nagsimulang tumanggap ng pribadong komisyon upang idokumento ang buhay ng iba. Namangha si Yang Yao na simpleng pagre-record ng impormasyon at pag-activate ng parol ay makakalikha ng ganitong ilusyon. Ngunit kumpara sa scroll na hawak niya, mas mahina ang kapangyarihan ng parol, ang scroll ay may mas malaking puwersa. Kinabukasan, nang dumating sila sa lugar, wala silang nakitang kapaki-pakinabang na palatandaan. Nagpa siya si Zingi na hanapin ang susi ng ilusyon bilang lumikha ng parol, may paraan siya para matagpuan ito. Bigla, lumitaw si Mr. Shan sa likod nila. Agad siyang nakilala ni Zingi bilang katulong ng Hilagang Hari. Siya rin ang dating guro ni Xuan Kai at may hawak ng susi ng ilusyon. Hiningi niya kay Zingi na itigil ang pagsunod sa isyo ng parol at ibinunyag kay Yang Yao na ginamit ang kaluluwa ni Xuan Kai sa pagsulat ng mga record ng kasaysayan ng panahon na naranasan ni Yang Yao sa ilusyon, noong ang tribo ng Hinin ay pinapahalagahan ngunit pagkatapos ay niloko at nakalimutan. Kung nais ni Yang Yao malaman ang mga lihim ng panahong iyon, kailangan niyang pumunta sa timog silangang direksyon. Sa sandaling matagpuan ang sinaunang teksto ng panahong iyon, matututuhan niya ang katotohanan at kung paano ililigtas si Xuan Kai. Pagkatapos iparating ang mensaheng ito, umalis si Mr. Shan. Determinado si Yang Yao na iligtas si Xuan Kai sa anumang paraan. Samantala, nakatanggap ng isang misyon si Uo mula kay Jinan at umalis kasama ang ikaapat na disipulo. Nang marinig ito, naramdaman ni Aling ang malapit na mangyayari at tinanong si Uo kung may huling kahilingan siya. Marami ang nais ni Uo, ngunit pinayagan lamang siya ni Aling na pumili ng isa. Gayunpaman, nais munang bumalik ni Uo bago magdesisyon. Nanalangin siya na makabalik ng ligtas si Ichu, at doon nagtapos ang episode.